Hi everyone! This is Maddie. Welcome back to my channel. For today's video ay magre-repat tayo ng aloe vera best and snake plant. But before we get started, kung bago lang kayo sa aking channel, please do consider to subscribe Maddie Tablet Vlogs and do like and share, leave your comments down below, and please don't forget to click the notification bell so that you are notified kung mayroon akong bagong videos na i-upload. So, samahan ninyo ako sa pagre-repat ng aking aloe vera best and snake plant. So, ito yung ating aloe vera best. Maliit lang kasi siya noon, kaya dito ko siya tinanim. Parang ganito lang siya, kaliit. Kaya sabi ko, dito ko siya itanim dahil hindi kasi maganda kung sa ganitong maliit tanim sa malaking pot. Parang hindi magandang tignan. So sabi ko, dito ko na lang siya itatanim muna. So ngayon, parang hindi na niya mabalance yung kanyang sarili. Kaya tabingi na siya. Kaya naisip ko ngayon ay ililipat ulit siya sa mas malaking pot na ito. Ito ay nabili ko sa HomeSense dito sa may Lawrence West. Nang nakalimutan ko na kung magkano ang price nito kasi ito ay ginamit ko na pinagtaniman ng orchids last year, pero namatay yung orchids. So ngayon ay gagamitin ko ulit siya para dito sa aking aloe vera best. So ito naman yung snake plant na super liit. Wala na siyang naubos na yung kanyang soil. Matagal na kasi ito. Maliit lang siya, parang ganyan lang siya kalaki noon, oh. $3.99 lang ito noon. So, dito ko naman siya itatanim, which is, gamit na ito. Hinugasan ko siya, pero hindi gaano nahugasan. Pero okay lang, dahil panghalaman naman. Ito naman, ang itinanim ko dito last year is anthurium na frozen, kaya namatay. So, umpisahan na natin ng pagriripat sa ating mga halaman. So, ang ating gagamitin na soil ay yung dati nating gamit na Miracle-Gro Potting Mix Soil. So, unahin natin si Bird Nest yata ang tawag dito. Hindi ko sure. So, sa ngayon, itatanim natin siya dito sa mas malaking pot. Gaya ng mga dati ko, mga iba kong snake plant. Para pare-parehas, dito na lang din ko siya itanim. Kahit maliit pa siya, madali lang siyang, lumaki. So, maglagay na tayo ng ating potting mix soil. At saka itong snake plant saka aloe vera, madali lang silang alagahan. Hindi nila masyadong kailangan ng bright area. Kasi itong aking mga plant, itong snake plant at saka itong aloe vera best, sa kwarto ko siya nakalagay diyon sa may corner. Hindi naman siya gaanong maliwanag, pero okay lang siya. At saka hindi rin nila kailangan ng maraming tubig. Parang once a month lang ko siya dinidiligan. Ito. So, ito itanim natin dito. Para makita. Hindi gaano makita. So, dito natin siya itatanim.
Ayan. Hindi sila maselan. Kasi ito, mga snake plants, pagka na-overwater mo sila, nabubulok din. Okay lang sila na kahit once a month, nadiligan. Ganon din tong aloe vera. Hindi nila kailangan ng maraming tubig. Kaya maganda sila ng pangdekorasyon sa loob ng bahay. So, medyo damihan natin yung kanyang soil. Kasi once na nadiligan ito, bababa pa itong kanyang soil. So, okay lang na medyo dagdagan natin. Konti. Damihan konti. Sa ngayon, hindi tayo maglalagay ng bato na gaya ng dati dahil wala akong stock na bato at saka fertilizer. Ubos na. So, eto na guys. Tapos na itong ating snake plants. Hindi talaga ako sure kung ito yung tinatawag na bird nest. So, isunod naman natin itong aloe vera best. Ganda ng kanyang leaves, diba? Mga dahon. So, ito, may bato siya ito. Sa loob niya. Alisin muna natin. Mula nung inalagaan ko itong aloe vera na ito, nagkaroon na siya ng 2 dahon na natuyo. So, ito yung sa kabila. Tanda na siya ay lumaki na mula nung nabili ko. Palatandaan. Ay. Teka. Kuha ako ng pangsungkit natin. Wait lang. Walang pangsungkit, kaya ito, chopstickin na lang natin. Kasi nasa labas yung mga gamit kong panghalaman sa terrace. Ilulusan lang natin yung kanyang soil para maalis natin siya dito sa kanyang pot. Dahan-dahanin lang natin. Mahirap na, baka mamatay siya. Maingay sila sa labas, in and out. Sabay balibag yung pintuan. Ingay ng mga kapitbahay ko.
Oh. Yun, oh, dry na dry siya. Okay lang siya na hindi maraming tubig. So, ito yung mga soil nila. Pwede rin natin yan gamitin. Kahit yung lumang soil, ilagay natin sa bandang ilalim. Okay lang din. Kasi, maalikabok na sa pagka-dry. Super dry ang kanyang malikabok na siya. Pero buhay pa rin. Maganda pa rin siya. Hindi niya talaga kailangan ng maraming tubig. So ngayon, dadagdagan natin siya ng bagong soil. Medyo laliman lang natin yung pagkatanim ngayon kasi tatangkad siya. Madali siyang tumangkad. Medyo patayuin natin konti na ganyan para maganda siyang tignan, hindi gaya kanina na nakahiga. Pahiga na siya. Hindi na niya mabalance yung katawan niya dahil konti na lang din yung kanyang lupa dito sa maliit na kanyang bahay. So ngayon, magiging masaya siya dito sa kanyang bagong bahay. Saka magkakaroon na siya ng maraming soil para ma-hold ang kanyang puno. Para hindi na siya hihiga. So, eto na guys, tapos na ang ating aloe vera best. Tsaka itong ating snake plant na mini snake plant. Ayun. Ganda ng kanyang dahon. So, yun lang guys. Ganito lang ako kung paano mag-repot ang way ko sa pagre-repot ng aking mga halaman. So, please don't forget to subscribe, Mari Tablet Vlogs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye. God bless.